pagkain. Pagkain namin dito, niluluto na ng Sunday ni Baby. Tapos, good for 2 to 3 days yan. Namin dalawa. Ganyan ang pagtitipid brush. Gusto mo yan? So, ganyan ang pag-survive. Isa sa mga ways para makasurvive ka. Kaya kita dito. Hindi ko pa pala natatanggal yung Christmas tree. And it's already, ano na ba? 7th of January. Ayan. Habang si Baby ay magluluto, ako naman ay magsasampay ng mga nilabhan. So, ayan. Ano yan? Ay, ito pa daw. Ano yan? Ayan pa. Isa. Prawns. Ayan. So, yan yung pagkain namin ng pagkakasya namin ng umaga. Tanghali, hindi na kami nagla-lunch kasi pares kami nasa trabaho. Dinner. Yan ang ano namin. Teka lang, ayusin kita. Ganyan. So, ganyan yung ginagawa namin. Nag-share kami para sa mga gastos. Kasi besh, mahirap. Mahirap nga kapag ikaw lang mag-isa. Mabuti kung, alam mo yun, yung money for you is not a problem. Kung okay lang sa'yo mag-solo, okay lang naman. Up to you, besh. Pero, eto yung way namin para kami ay makatipid. At the same time, hindi naman kami gugutom. So, ayun. So, habang magluluto siya dyan, kanya-kanya kami natoka sa mga gawain sa bahay. Ako naman ay naglaba. Nakapaglaba na siya kahapon. Ako naman ngayong Sunday. So, sasampay na lang ako. Ayun, ang aking mga nasampay na at isasampay pa lang. Ganyan. So, yun, besh. Ganyan ang aming trabaho dito sa Australia. Si Bayabi ay nag-aral din yan siya. Nauna yan siya sa akin ng ilang buwan o taon. Pero nag-masters naman kasi siya. So, ayun. And, ayun. Iba na yung visa niya ngayon. Isang step para ma-PR siya. Ako naman, doon pa lang ako sa 485. Doon pa lang sa temporary graduate visa pa lang. Tapos na siya doon. Nakuha na niya yung 485 before. So, another visa yun. So, another gastos yan, besh. Bawat apply mo ng visa, gastos, okay? Hindi siya something na libre lang. Ganon. Ginagawa ni Baby. Diba? Dalawa na kaagad na putahe. Isa giniling. Isa manok. Tawag ay niliyahang manok. And then, meron ditong prawns. Ayan. Ano lang to? Kalahating kilo lang to. So, ayan. Since nung nakaraan, salitan nga kami ng toka ba? Ng pagluluto. So, siya. Pero mostly, siya yung nagluluto talaga ng mga ulam kasi siya yung magaling. Ganon. Ganyan lang. Thanks, baby! Ayun. Ganon yung pag-way namin ng pagtutulungan dahil sa mga gastos. Ano ba difference ng estudyante na may work rights kesa sa OFW?
Sobrang laki ng difference mga besh. Teka lang, ayusin ko muna kayo, okay? Ayan. Ay, hindi siya umaayos. Teka lang, ayusin ko muna kayo. Ayan, umayos na. Okay, so, ano ba yung difference ng estudyante or international student sa OFW na visa? Besh, yung OFW na visa, yun yung temporary work visa. Hindi siya 485. Marami kasing klaseng visa dito. Yung sa akin yung temporary graduate visa. So, pagka-graduate mo, binibigay ito. Pero sabi ko nga before, hindi lahat ng courses na bibigyan ng 485 visa. May mga courses lang na nasa list na eligible to get the 485 visa. Nandiyan yun sa immigration website. Ilalagay ko na lang dito sa baba. Versus sa mga work visa. Before, may mga nagtanong sa akin na hindi ko na-address. Pwede daw ba silang makapasok dito ng as OFW? Mga besh, naranasan kong maging OFW sa Dubai, okay? It's totally different, okay? Kasi sa Dubai, nung ako ay nagtatrabaho sa TGIF, sa Sharjah, at saka sa Dubai, at saka sa Abu Dhabi. Ayan. Na-assign ako sa TGIF. Ang difference nun, pag OFW ka, may contract ka, di ba? Specific date or years, kumbaga, ng contract mo, mag-work ka sa isang specific company. Yun yung OFW. Pag dito ka, iba-iba yung visa. Pero nabibigyan dito ng working visa kung ikaw ay nasa listahan. Katulad ng nurse ka ba, teacher ka ba, doctor ka ba, engineer ka ba, and so on. So kung kunyari, gusto mong maging cashier, gusto mong maging call center agent, gusto mong magtrabaho sa hotel as housekeeping, from Pinas or from outside of Australia, gusto mong pumasok dito as OFW, hindi pa pwede. Bakit? Kasi dito ka na noon magkakaroon ng way para mag-apply, and nanggaling ka dapat dun sa mga visa like international student or 500, subclass 500 visa. Kasi, dito naman, kapag estudyante ka, basta sumunod ka dun sa limit ng work hours per fortnight. Before nung sa akin is 20 hours per fortnight or per week. Per fortnight ba? Per week yon. So, pag fortnight, ibig sabihin 2 weeks. So, ngayon kasi nagbago na. Naging parang 24 hours na per week. So, 48 hours per fortnight. Yun na yung updated sa mga estudyante. So, napakalaki ng difference kapag estudyante ka, international student ka sa OFW. Kasi unang-una sa work rights, sa number of hours na pwede ka lang mag-work. Pag international student ka, limited. Okay? Kailangan sumunod ka doon. Kung ayaw mo sumunod doon, besh, good luck to you. Kasi, meron si immigration dito sa Australia, meron siyang way to check people. Especially yung mga temporary na naka-visa. Okay? So, may mga matitigas ang ulo, kaya tuloy ngayon naghigpit na si Australia. Okay? Salamat sa inyo, ha? Shout out sa inyo. So, ayun. So, instead of sana okay yung rules, naghigpit. Kasi maraming hindi sumusunod. Na? So, isa pa, kapag OFW ka, kumbaga, walang limit ang hours of work mo. Noon ako ay nagtatrabaho sa TGIF sa Abu Dhabi, wala akong, parang Friday lang yata yung off ko. So, from Monday hanggang Thursday, tapos Saturday, Sunday may pasok ako. So, nagsa-start ako noon, ang natatandaan ko, nagto 2 shifts pa ako noon.
Magsa-start kami ng 8 o'clock. Papasok na kami dapat. Nandito na kami sa restaurant. Natatapos ako parang alas 2. Tapos babalik ulit. Uwi muna ako sa bahay. Babalik ako ng mga alas 5. Tapos hanggang madaling araw na. Yun ang difference pag OFW. Ibig sabihin, mas malaki yung pera ng OFW kaysa sa international students. Okay? So, dun sa mga akala ay ako ay OFW at nanghihingi ng pera sa akin. Ay, sus Mariosep. Wish ko lang, no? Sana all. So, kung ikaw ay estudyante, sa isang linggo mo, kailangan anong time na rules ko 20 hours ka lang. So, ibig sabihin, hindi araw-araw ka may pasok. Kasi may pasok ka sa school Kaya ka naging international student kasi mag-aaral ka dito. Hindi ka full-time work rights. Okay? So, ang trabaho ko noon sa aking call center, 3 araw sa isang linggo lamang po. At yung 3 araw na yon, bawat isang araw ko, nagsa-start ako ng alas 9 hanggang alauna lang. 9 a.m. to 1 p.m. Mondays to Wednesdays. Ganun lang yung work time ko. So, isipin mo, yung sahod mo ng ganun lang ang oras mo. 20 hours ka lang per week. Tapos, andyan yung tuition fee mo. Kailangan ko maglaan for my tuition fee, for my rent, sa bahay, for my food, for my phone bill, kasi ang phone dito ay data. Okay? Meron ka ng internet at saka phone. So, yung transpo mo, dun pa, kukunin mo pa yon dun sa sahod mo. Tapos, hihingan ka pa ng pera, magpadala. Yun yung struggle ng mga estudyante. Okay? So, hindi po kami OFW. Iba po kami. Iba po yung work rights, iba po yung advantages, iba po yung benefits. Kasi nagpunta kami dito para mag-aral. Okay? Yun yung visa namin, para mag-aral, hindi para magtrabaho. Kaya pagkatapos ng pagka-graduate mo, tapos nakakuha ka ng 485, na-qualified ka sa 485, ang laki ng ginhawa. Kasi, hindi ka na 3 days in a week magtatrabaho. So, ano ka na? Full time na. Okay? So, hindi ko naiintindihan kung saang parte ng Tagalog yung way ko ng pagsasabi na hindi ko kayang magsuporta. Okay? Naha-high blood ako ngayon kasi naaalala ko yung mga struggles ko, besh. Alam mo yung bawat sentimo counts, kumbaga. Sobra. Kaya, kung ikaw ay pupunta dito as estudyante, make sure na financially stable ka, na kaya mo, na merong magsusuporta man sa'yo galing sa ibang bansa o sa Pilipinas man. Kasi pag ikaw lang, besh, struggle is real. Sinasabi ko sa'yo. At ikaw, bilang temporary citizen ka lang dito, sa bansang ito, hindi ka pa pwedeng hindi ka magka-follow ng mga rules. Kasi bakit? Sino bang gustong mawalan ng visa? At saka besh, pagkatapos mo mawalan ng visa, ban ka na sa Australia. I think it's 3 or 5 years. I think it's 3 years. Pero alam mo yun, yung lahat ng pagod mo, lahat ng pera na ilabas mo, goodbye ka na doon. For what? Dahil gusto mong magkaroon ng malaking pera para may maipadala ka? Yung ibang mga estudyante sinasabi, gusto lang nila dito magtrabaho para magpatayo sila ng bahay. Anong klaseng bahay, besh? Sabi nga nung napanood ko, doghouse? Hindi ganon kadali ang finances dito, lalo na kung estudyante ka. Okay? Hindi OFW ang international students. Kaya hindi ka makapagpatayo ng bahay. Okay? Kung meron man ditong makapagpatayo ng bahay sa Pilipinas dahil sa pagiging international student, baka ang kanyang trabaho dito, engineer siya or something na skill.
Yun. Kasi malaki yung sahuran doon. Kahit estudyante ka, 20 hours or 24 hours ka in a week, malaki pa rin yung base mo, base salary mo. Kung gano'n yung mga trabaho mo, yun ay kung matatanggap ka. Kasi naka-student visa ka eh. Nung sa dati kong trabaho sa Sydney, nung naka full-time work rights ako, tapos nag-aral ako kasi hindi ko inakalang mag-aaral ako. Dahil nga iniwan nga ako, 'di ba, ng ex ko. So, dahil sa matagal na ako sa kanila, it's like more than a year na ako nagwo-work. Pinagbigyan ako na magpatuloy pa rin ako mag-work sa kanila kahit 3 days in a week lang, na 5 days dapat ako. Yun ay exemption to the rule. So, kung ikaw ay makahanap ng magandang trabaho, malaki ang sahod, as international student, well, good for you. Pero yung mag-international student ka dito, para makapagpatayo ka ng bahay, para magkaroon ka ng business, makaipon ka, good luck. Kung ikaw lang mag-isa, ang magsusolo ng lahat ng gastusin mo, good luck. Good for you if makukuha mo yon. Pero sana sa legal na paraan. Yun lang mga besh, hindi ako galit. So sana ay naliwanagan ko ang difference ng international student sa OFW, okay? Kaya yung mga OFW, ang swerte nyo kasi may full-time work rights kayo. Malaki yung benefits nyo sa pagdating sa base salary nyo. May mga libre pa kayong pabahay niyan sa employer nyo, libreng transpo. Yun ang pagkakaalam ko kasi yun ang naranasan ko before, ha? That was like 15 years ago. Okay? So, and I am positive na ganun pa rin yung rules ngayon kung OFW ka. So, dito, besh, magiging OFW ka again kung ikaw ay nurse, kung ikaw ay engineer, magkakaroon ka ng work na visa. Pero yun ay kung mai-sponsoran ka. Okay? So kung magtatanong, paano ka makakakuha ng sponsor? Mag-a-apply ka. So, sarili mong kayod. Or may mga agency na may mga connections sa iba't ibang companies dito na nag-hire, nag-outsource from the Philippines. So sila yung bahala sa sponsorship mo. So pagdating sa ganyang bagay, besh, I recommend manap ka ng agency. Okay? Yun lang. Yun. O sige, magkita ulit tayo sa next ko na vlog. Maraming salamat. At lagi ka mag-iingat. Always be good. Kasi may sukli yan. Huwag yung receive lang ng receive. Huwag ganon. Okay, bye. By the way, shout out kay Ossie Noipi Student Channel 2737. Nagpapa-shout out siya. Maraming salamat, be, sa pagpunta mo sa channel ko. And sa panonood mo, sabi mo nga, maraming salamat. Pasensya na mga besh, I have to turn off the comment side sa lahat ng mga vlogs ko because I don't want to binega again. Madidepress na naman ako sa mga things na hindi ko kaya i-control. So these are the things na kaya kong i-control, which ita-turn off ko ang comment section. Pagpasensyahan nyo na ako, pero kasi ayokong kumausap, ayokong makita ang mga comments ng mga taong nanakit sa akin. So this is my way para i-keep yung aking sanity, okay? So dito ako umaayos, siguro naman karapatan ko yun. Yun lang. Maraming salamat!